Habang patuloy nga sa paglalakad ang ating bida sa butas na ito ay nagmamatsyag naman sa kanya ang butiki, kung saan hindi nga nito mapigil ang maglaway sa kagwapuhan ng ating bida. Dahil sa tumulo ang laway nito sa sahig, ay agad siyang napansin ng ating bida at nilabas ang kanyang sun mirror. Pagkasuot nga niya ng sun mirror ay agad niyang pinagliwanag ito, dahilan upang masilaw ng sobra-sobra ang butiki at sa pagbagsak nito ay natawa ang ating bida, dahil nais siyang maambush nito pero hindi umanoobra ang plano niya sa sun mirror na maging B-rank ay nahihirapan at nasisilaw sa liwanan nito. Sunod nga niyang nilabas ang kanyang ahas na agad namang sinunggaban ang butiki, sa pagkagat nga nito ay tila nag-inject ito ng purple na likido sa katawan ng butiki. Iniisip naman ng ating bida kung anong klaseng enerhiya ang ini-inject ng kanyang ahas sa katawan ng butiki, hanggang sa ilang sandali pa ay na-realize ng ating bida na ang dark energy na nilagay ng ahas sa katawan ng butiki ay pang-paralyze ng kanyang mga biktima at nakakatulong din upang mapabilis ang pag-absorb niya sa mga ito. Dahil nga sa bagong abilidad ng ahas na ito ay mukhang mapapabilis at mas makakadami ang ating bida. Matapos niyang maabsorba ang butiki ay agad itong nagtungo at naglambing sa kanya. Pero nang sabihin ng ating bida na bumalik na siya sa mountain seal ay na-heartbroken ito dahil nais pa niyang kumain ng mas madaming butiki. Nais nga daw ng ahas na siya ang manguna at ituro ang daan patungo sa kung saan madami siyang pwedeng kainin, at dahil mag-isa naman daw ang ating bida sa underground na ito ay ayos lang na ilabas niya ang divine water at gamitin ang lahat ng mga pamamaraan niya. Agad na siyang sumakay sa divine water upang mapabilis ang pag-explore nila sa underground na ito. Habang nag-travel nga sila dito ay nakikita ng ating bida ang mga bakas ng butiki kaya malamang daw na dito galing ang mga lumabas sa butas kanina. Lahat nga daw ng lagusan na nakita niya ay malayo naman sa camp area nila sa labas, kaya kung mapapatay niya ng mabilis ang mga makikita niyang butiki ay mananatiling ligtas ang mga kasamahan niya. Hanggang sa biglang dumagundong ang lagusan, at nakita nga niya ang daan-daang butiki patungo sa kanya. Mukhang masyado nga daw minamaliit ng ating bida ang ruin na ito dahil hindi niya akalain na ganito kadami ang butiki sa lagusang ito, at siguradong trahedya ang sasapitin ng mga kasamahan niya pag nakalabas ang mga ito sa butas. Kaya naman minabuti niya na sirain ang mga lagusan na maaaring daanan ng mga ito, pero hindi siya nakatanggap ng negative points mula sa mga butiki kaya iniisip ng ating bida na mga bubong nila lang sila. Ngunit nagtataka siya kung bakit grupo-grupo ang mga ito kung gumalaw dahil wala naman daw silang utak hanggang sa maisip niya na may nagmamanipula sa mga butiki. Ilang sandali pa ay sabay-sabay sumugod ang mga ito sa ating bida, pero sinabi niya na kahit mas madami kayo ay hindi niyo ako kaya sabay gamit sa divine water niya. Matapos nang mabalot sa divine water ang mga ito ay isa-isa naman silang tinuturukan ng pang-paralisa ng ahas. Matapos ma-paralyze ang mga ito ay ginamit naman ng ating bida ang kanyang flying swords. Habang pinapatay nga ng ating bida ang mga butiki ay iniisip niya na naka-jackpot siya, dahil bawat isang butiki ay katumbas ng isang spiritual tools. Ilang sandali pa ay biglang gumuho ang lagusan at lumabas ang isang malaking butiki na ito at nais kainin ng ating bida, pero hindi naman ito natakot at sinabi lang na kanina pa niya hinihintay ito. Mabilis nga niyang iniwasan ang malalaking bibig ng butiki, sunod ay tinawag niya ang canine corpse at biglang lumabas ang kanyang espiritu ng may tawang nakakademonyo at muli ay ginamit nito ang signature attack niya, dahil nga sa lakas ng kanyang sampal ay naluha pa ang dambuhalang butiki. Mabilis namang sumugod ang ating bida habang kasalukuyan na napapaisip pa din ang butiki ay pinutol niya ang ulo nito gamit ang shadow blade. Matalim na daw talaga itong shadow blade at dahil sa invisible ang espadang ito ay hindi aakalain ng mga kalaban na hihiwi niya ito. Iniisip naman ng ating bida kung ang dambuhalang butiki ba na ito ang nagmamanipula sa ibang butiki dahil isa umano itong B-rank. Ilang sandali pa ay napansin ng ating bida na biglang naglaho ang ibang butiki. Mabilis nang tumakbo ang mga ito. Pero hindi naman sila tinigilan ng ating bida at hinabol niya ang mga ito kahit saan sila magpunta. Hindi nga daw niya pwedeng pakawalan kahit isa sa mga libreng upgrade materials na ito at halos mapuntahan nga niya ang lahag ng lagusan sa underground. Ilang sandali pa ay nagtataka ang ating bida, dahil tila minamanipula pa din ang mga butiki at sinasadyang magpahabol sa kanya kaya malamang daw na hindi ang B-rank na dambuhalang butiki ang leader nila. Binuksan nga niya ang kanyang system ang +1 negative points ay mula sa B-rank na butiki. Pero ang nagbibigay ng 999 points umano ay hindi ang nakita niya kanina at hindi pa niya ito nakikita.
Iniisip nga ng ating bida na kung ang early stage ng D-rank ay +1 lang ang bigay, malamang umano sa mas malakas pa ang nagbibigay ng 999 points sa kanya. Ilang sandali pa ay iniisip ng ating bida kung may secret boss ba sa lugar na ito at kung dapat na ba siyang umatras. Pero sinabi naman ng kanyang ahas na manatili muna sila dito. Nais nga nitong dalan sa isang lugar ang ating bida at pinapasunod niya ito. Nagtataka pa din naman siya sa kanyang ahas dahil ang direksyon na nais nitong puntahan ay hindi naman ang direksyon kung saan nagtungo ang mga butiki na tumakas, pero hindi bali na daw at tignan na lang muna niya kung saan siya dadalhin ito. Habang sumisingit nga siya sa mga singit-singit ay iniisip niya na sinasadyang magpahabol ng mga butiki upang mapalayo siya sa lugar na ito, at habang papalapit nga sa isang lugar ang ating bida ay sunod-sunod at palaki ng palaki ang pumapasok na negative points sa kanya mula sa pumalakdang butiki. Dahil nga sa mga negative points at reaksyon nito ay tama daw ang pinapasok niyang mga singit, at malamang sa ayaw siyang papuntahin sa kung saan namamalagi o nananatili ang pumalakdang butiki. Ilang sandali pa ay sinasalubong sila ng sandamakmak na butiki, pero tamang-tama daw ang dating nilawikan ng ating bida dahil pagpistahan sila ng kanyang divine water. Nagulat nga ang mga butiki nang biglang bumulusok ang divine water ng ating bida patungo sa kanila, at nilalamon nga ng divine water ang lahat ng mga butiki na nasa kasalukuyan nilang lokasyon. Muli namang nagbigay ng 999 points ang pumalakdang butiki nang maubos ng ating bida ang mga sumulubong na butiki sa kanya. Iniisip nga ng ating bida na matapos ma-absorb ng divine water ang mga butiki ay mas malaki o malawak na sa lawa ang dami o sukat ng divine water. Dahil nga sa lawak o laki ng volume ng divine water ng ating bida ay ito na daw ang gagamitin niya sa tuwing lalaban siya, at habang nababalot ng divine water ang mga kalaban niya ay kakain siya ng burger, pero footlong daw pala ang binili ng loko. Gayunpaman ay makikita at makikilala naman daw ng lahat kung sino ang tunay na boss kahit saan siya magpunta. Muli naman silang nagpatuloy at sinundan ang lagusan hanggang sa mapansin niya ang malalaking kaliskis na ito at tila demonyong butiki, na nais kainin ng ating bida gamit ang nabibilang na mga matatalas nitong ngipin. Pero nagningning lang naman ang mga mata ng ating bida nang makitang malaki ang pumalakdang butiki, habang ang ahas ay nag-heart-heart naman ang mga mata at maging ang kanyang dila. Kaya daw pala nilalayo nito ang ating bida sa lugar na ito, dahil may mga poste na nakatusok sa mga paa at maging sa dila niya. Tinanong nga ng ating bida kung sino ang tarantadong gumawa nito sa kanya at bakit pati ang dila niya ay dinamay pa. Nang sasabihin na sana nito kung sino ang gumawa nito sa kanya ay naglabas naman ng isang malikot na stick ang ating bida. Naaasar at napapatanong na nga lang ito sa kung bakit kailangang sundut-sundutin ng ating bida ang kanyang mga dila, at nang nais na naman itong magsalita ay sinabi ng ating bida na humahanga siya sa pumalakdang butiki na ito at napapatanong sa kung paano ito nakasurvive ng matagal kahit na nakatusok ang mga poste sa kanya. Pero ang mas nakakahanga daw ay kaya pa din itong magsalita kahit na maging ang dila niya ay tila nakapako sa lupa, bulol nga lang. Iniisip nga ng ating bida na hindi niya maramdaman ang kapangyarihan ng pumalakdang butiki na ito at kung dahil daw ba ito sa mga poste. Pero kung sino man daw ang may gawa nito dito ay siguradong malaki ang galit sa mga butiki dahil imbis na patayin ito ay mas ninais pa niyang pahirapan nito. Bigla ngang nahulog ang ating bida nang tumulo ang mga luha nito at sinabing, hinabol ako ng karibal o kalaban ko pagkatapos ay sinelyuhan ako sa kuwebang ito. Hindi ko na alam kung gaano na ako katagal dito pero ang alam ko lang ay pinatay niya ang mga anak ko at aking jowa. Kaya naman pala nahulog ang ating bida dahil sa maiyak-iyak ito kakapigil sa pagtawa niya dahil sa pananalita ng pumalakdang butiki. Pinapatigil na nga niya ito sa pagsasalita at sinabing may ngongo palang butiki masyado itong kakaiba. Pero kung hindi daw ito titigil sa pagsasalita ay hindi din mapipigil nito ang pagtawa. Nainis naman ang pumalakdang butiki dahil kahit tumigil na ito sa pagsasalita ay hindi pa din napigil ng ating bida ang kanyang pagtawa. Humahagalpak nga ito kakatawa kaya naman muling nagbigay ng negative points ito sa kanya. Masyado nga daw itong nakakatuwa at mas mainam daw ang isang ito sa Hellfin, kung bawat halimaw nga daw ay katulad nito na nakakatuwa ay pwede silang sumali sa isang talent show at ang pamagat ay, sino ang pinaka-miserable? Bigla naman tinanong ng ating bida kung ano ang pangarap nito na hindi agad nakasagot, hanggang sa ilang sandali pa ay sinabi nitong, patay na ang lahat ng kapamilya o buo kong pamilya at mag-isa na lang ako ngayon, sa haba ng taon na nandito ako ay mayroon lang akong isang pangarap. Tinanong naman ito kung ang pangarap ba niya ay ang patayin siya ng ating bida, upang makasama na niya ang mga pumanaw niyang kapamilya,
Kaya naman biglang nanlaki ang mga mata nito at iniisip kong, nagkakaunawaan ba kami ng gagong ito? Hindi ba mas reasonable kung ipaghihigante na lang niya ako kaysa patayin upang makasama ko ang aking pamilya? Huwag mo akong patayin, wika nga ng maiyak-iyak na butiki. Pwede kong ibigay sa iyo ang Blood of True Heart at maging mount o sasakyan mo. Pero ayaw naman daw ng ating bida dahil ang kadalasang sinasakyan umano ng iba ay crane, dragon o phoenix, at hindi daw pwede na butiki ang magiging sasakyan niya, dahil mas deserve naman daw ng ating bida na magkaroon ng mas astig na sasakyan. Habang iniisip nga ng butiki na ayaw naman talaga niyang maging sasakyan siya ng ating bida kung may iba lang siyang pagpipilian, pero biglang ginamit ng ating bida ang divine water sa kanya kaya ito naiyak. Hindi nga ito makapaniwala na ang mahinang nilalang tulad ng ating bida ay nakayang tunawin ang mga balat niya. Matagal na panahon nga daw itong naghintay na humina ang selyo sa kanya, kaya hindi pa siya pwedeng mamatay. Ilang sandali pa ay nagulat ito, bigla ngang nagwala ang butiki at dahil sa malakas pa daw ito ay kailangan munang lumayo at mag-ingat ng ating bida, mabilis ngang tumakbo palayo ang ating bida pero nagulat ito nang maging ang ahas ay tumatakbo din. Tinanong nga niya ang ahas kung bakit ito umalis sa divine water, at kung hindi daw ba siya ang nais magpunta dito upang kainin ang malaking butiki, dahil ngayon ay mas nauuna pa ito sa pagtakbo o takas. Dahil nga sa pagwawala ng butiki ay nakawala ito mula sa mga poste at selyo sa kanya, sunod nito ay ginamit niya ang kanyang dila upang atakihin ang ating bida, dahilan naman upang lalo pang manliit ang dila ng maliit na ahas na ito. Madali lang namang iniiwasan ng ating bida ang dila nito at sinabing hindi ako maabot ng dila mo at ako naman ang aatake ngayon, at pinapasok nga ng ating bida ang divine water mula sa bibig ng malaking butiki. Hanggang sa bigla itong bumagsak at nagmamakaawa sa ating bida na huwag siyang patayin, pero naglabas lang naman ito ng barbecue at sinabing huli na ang lahat habang patuloy na inaabsorba ng divine water ang kanyang katawan. Tuloy-tuloy pa din nga ang pagbibigay ng negative emotion points ng pumalakdang palaka hanggang sa tuluyan itong matuno na kinagulat naman ng ating bida. Dahil sa mabilis na paglaki ng divine water ay iniisip ng ating bida na patay na nga ang malaking butiki, at habang iniisip na ang kanyang divine water lalo na ang ahas niya ay talagang maaasahan, at sana daw maging katulad ng mga ito ang lahat ng kanyang mga kayamanan at espiritu. Habang ang ahas namang pinupuri niya ay biglang sumisid sa divine water. Hanggang sa ilang sandali pa ay nagtataka ang ating bida, dahil kanina lang daw ay halos mabalat ng divine water ang buong lugar na ito. Ang divine water palang hinahanap niya ay kasalukuyang hinihigop ng pinupuri niyang ahas, kaya naman hindi makapaniwala ang ating bida at kung nag-umpisa na din daw bang masira ang ulo ng espiritong ito, matapos nga daw ang mga papuri sa kanya ng ating bida ay nakuha pa siyang ahasin nito. Tinatanong nga ng ating bida kung anong iniisip gawin ng ahas at nagmamakaawa na magtira naman siya, dahil bawat patak daw ng divine water ay malaking halaga ang katumbas, pero sinimat pa din ito ng ahas na nakuha pang dumighay matapos mabusog. Nanakit nga ang ulo ng ating bida dahil ang divine water niya na katumbas o mas malawak pa sa lawa ay nilunok lahat ng ahas, at ilang sandali pa ay biglang may kakaibang nangyayari dito. Tinatanong nga ng ating bida kung ano ang nangyayari sa ahas na ito, hanggang sa unti-unti ngang nagbabago ang kanyang kaanyuan. Iniisip nga ng ating bida na magpapalit ng anyo ang ahas at nagiging isang dragon, pero tila nahihirapan daw ito at mukhang nasobrahan sa nalunok na divine water, hanggang sa maalala naman ng ating bida na mayroon siyang dragon at ito nga ay si Childehai. Kailangan nga daw niyang tanungin si Childehai, pero nang ilabas niya ang Shadow Blade ay kusa naman itong lumabas. Paglabas nga ni Childehai ay sinabi niyang isa itong demonyong dragon, kaya naman napapaisip ang ating bida kung demonyong dragon nga daw ang ahas ay malamang sa mag-away ang mga ito dahil si Childehai ay isang holy dragon. Nang lapitan nga ito ni Childehai ay sinabi ng ating bida na huwag siyang gagawa ng kahit ano dito, dahil hindi siya mapapatawad ng ating bida. Naglabas naman ng tila isang lotus si Childehai at binigay niya ito sa demonyong dragon, hanggang sa ilang sandali pa ay nagliwanag ang buong katawan nito at nawalan ng malay matapos siyang makapagpalit ng kaanyuan. Mukhang mabuti na nga daw ang lagay nito, kaya naman tinanong niya si Childehai kung bakit tila naging balisa ito nang makita niyang nahihirapan ang demonyong dragon at kung bakit niya ito tinulungan na mapalabas ang sungay at mga paa at kuko nito. Muli nga niya itong tinanong sa kung bakit tinulungan ni Childehai ang demon dragon, dahil sa mundo nila ay malamang na tinuturing itong demonyo o masama.
Sinabi naman nito na mahirap para sa Makaliskis na dragon ang pagpili na magbago ng kaanyuan o mag-evolve, pero dahil sa halos makumpleto na nito ang pagpapalit niya ng anyo ay mas mainam nang magbigay ako ng tulong. Kayong mga tao ay hindi pwedeng husgahan ang mga ginagawa ng dragon, wala namang ganap na tama o mali sa mundo, di ba? Tanga ka talaga. Kuha na nga daw ng ating bida ang ibig niyang sabihin, habang iniisip na nakakainis talaga ang pananalita at pagiging arogante nitong si Childehay. Habang hawak naman ng ating bida ang dragon na ito ay iniisip niya kung ganun ba talaga kahirap ang pagpapalit ng anyo nito, nilunok lang naman daw niya ang lahat ng divine water, at sa tingin daw ng ating bida ay mas mahirap na palakihin ang kanyang divine water. Habang pinapasok nga niya ito sa seal ay sinabi ng ating bida na, dahil sa nilunok mo lahat ng divine water ko o Mist of Chaos ay tatawagin kita sa pangalang Chaos. Bago nga sila tuluyang makaalis ay naalala ng ating bida ang mga gintong poste na ito, iniisip nga niyang kunin ang mga ito at kung spiritual tools din daw kaya ang mga ito. Pero biglang may pagsabog ang nangyari matapos niyang hawakan ang isa sa mga poste, gumuho nga ang lupa at nagkaroon ng butas sa lokasyon nila. Ilang sandali pa ay may malakas na kidlat ang gamulat sa magpinsan na ito. Kaya napapatanong si Zuan kung tinamaan na ba ng kidlat ang ating bida dahil sa masyado ng madami ang kakilakilabot na kalokohang ginawa niya. Kailangan nga daw nilang puntahan ang ating bida upang tulungan ito, at habang patungo nga sila sa lokasyon ng ating bida ay diretso pa din naman ang pagbagsak ng kidlat. Samantala iniisip naman ng ating bida na malamang sa katapusan na niya, hindi nga daw sapat ang lakas niya upang tanggapin ang kaparusahan mula sa kalangitan. Pero hindi na daw siya magtataka kung bakit sinabi ni Childehay na mahirap na desisyon sa mga Makaliskis na dragon ang piliin at piliting mag-evolve. Ito daw pala ang tinutukoy ni Childehay nang sabihin niyang mahirap ang pag-evolve ng kanyang dragon, at habang pasugad nga ang tila dragon na kidlat na ito sa ating bida ay bigla namang na-activate ang mga gintong poste at naglabas ng gintong ibon. Pero wala naman itong magawa sa nagagalit na kidlat na dragon ito at unti-unti nga ding nawawala ang mga gintong ibon na ito kasabay ng unti-unti ding pagkawasak ng mga gintong poste. Pero napansin naman ng ating bida na hamina ang kidlat matapos na salubungin ng mga gintong ibon, kaya naman nilabas niya ang kanyang seal, at pinagpawisan nga ang gourd nang sabihin ng ating bida na ikaw na muna ang tumanggap sa unang bugso ng kaparusahan ng kalangitan. Pagtama nga ng kidlat sa kanyang gourd, ay napilitang lumabas ang mahiiing patalim sa loob ng gourd at sinalubong nito ang kidlat. Muli naman daw hamina ang kidlat ayon sa ating bida, pero mukhang hindi sapat ang dalawa niyang flying sword upang lalo pa itong pahinain at depensahan ang kanyang sarili, mula sa kaparusahan ng langit. Inilabas nga niya ang Shadow Blade at sinabing gagawin na lang ang lahat ng pwede niyang gawin, at ginamit nga niya ang sword pick technique upang patuloy pang pahinain ang kidlat. Ilang sandali pa ay biglang nagkaroon ng pagsabog matapos itong tumama sa ating bida, pero matapos mawala ang usok ay makikita na buhay pa naman ang ating bida kahit papano. Masyado nga daw masakit ang buo niyang katawan, habang iniisip na matapos ang mga papuri niya kay Chaos ay siya pa ang hinayaan nito na tumanggap sa kaparusahan ng langit, kaya naman daw hinding-hindi na niya papuriin ang mga espiritu o spiritual tools niya kahit kailan. Pagdating naman nila Zuan ay agad na binaba ang isang lubid habang tinatanong kung tinamaan daw ba ng kidlat ang ating bida dahil sa mga kalokohan niya. Sinabi naman ng ating bida na, bakit mo naisip yan, nagkakamali ka, bakit naman ako tatamaan ng kidlat? Pero muling kumulog at kumidlat, kaya naman masyado ang takot ng ating bida at akala nga daw niya ay tapos na ang parusa sa kanya. Pero matapos pamatak ang ulan ay sinabi ng ating bida na, buti na lang normal na ulan na lang ito. Tumayo pa naman lahat ng balahibo ko pati ang vernic ko.